Yo, what's up? Welcome back dito po sa Dan Ricardo TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan magpapa-shoutout po tayo. At habang tayo nagsha-shoutout, pag-uusapan po natin ang plano ng Ginebra. Sa tingin natin, ano kayang pagpaplano ang gagawin nila? Ito ba'y may kinalaman kay Parks na tinapik natin sa nakaraan? Ayan. Bago po yan guys, ako po yung nagpapasalamat sa mga bagong subscriber po ng channel na ito. At sa mga hindi pa po, hindi nyo ba alam ang reason kung bakit nag-subscribe sila dito? Kasi nga po, ito po ang channel na walang kargang fake news, walang clickbait, Totoo lamang po ang pinag-uusapan natin dito. Okay? So, yun na nga po. Bilisan na po natin ito. Natin pong na-topic sa nakaraang content is about kay Ray Parks, guys. Di po ba? Nasabi ko na nga sa inyo, mainit na issue yan. Kahit sinong, content creator ata pinag-uusapan na ito. Pero ako nga, pinag-usapan natin kasi nga po, may nagtanong ng mga subscribers. At sinabi ko na nga, hindi totoo. Pero alam niyo po guys, come to think of it, pwede po maging valid Pwede guys. Kasi nga po, patapos na ang kontrata niya ni Ray Parks, di po ba? Tapos, marami pong nagsasabi na gusto daw niyan sa Ginebra. Ang dami pong asset ng Barangay Ginebra, guys, Ngayon, papunta po tayo ng plan ng Ginebra, Kung ako po ang management ng Ginebra, mas pipiliin ko po, guys, yung consistent. Hindi yung i-score ngayon, bukas hindi. Ano pong ibig ko sabihin? Napapabalita, ito daw pong si Malonzo ang posible daw, nakapalit. Sa akin, valid yun, guys, Okay lang, kasi nga po si Ray Parks, guys, is a consistent 3-point shooter. Scorer din, di po ba? Parang import din gumalaw ito bakit hindi mo siya ipapalit kay Malonzo? Ano po bang play ni Malonzo? Sabihin na po natin, stretch 4 siya. Wing, okay, number 3, di po ba? Okay, number 2. Kaso guys, hindi pwede yung ganun. Di po ba? Buti kung talagang totally flexible siya. Kaso nga po, nangyayari, for what purposes lang? Defense. For what purposes? Nga maganda tira ngayon, bukas hindi. Dapat po talaga, yung talagang isang direksyon. Katulad nga po nito ni Parks, May consistency pagdating sa position. Di po ba? So, marami pong pwede mag-take ng position right after ni Malonzo, Pwede mo nang i-100% na ma-maximize itong si Rosario, di po ba? So, yun lang guys Okay? Tsaka, yung iba pa pong asset nila, pwedeng pagsama-samahin yan, katulad po nito ni Ahan Misi. Pwede po itong si Gray. Ipang trade po, baka pwede nating makuha yung 6'10", na si Melora Brown. Pagsama-samay mo yung asset na yan. Dapat po kasi nagre-ready na rin ng Ginebra pagdating po sa future. Kasi po si Japet, si Brownlee guys, tumatanda na sila. Ilang taon na si Japet, di ba? Sabihin na natin kahit 40 maglalaro pa yan. Ilang years na lang po yan guys, mabilis na lang yan. So dapat yung mga assets ng Ginebra, kesa po nakatago sa aparador, katulad nito ni Paul Garcia, dapat po pwedeng ilaro na yan i-trade na yung iba kung di rin lang magagamit, di po ba, para sa future assets, di ba? At maganda po yung technique na ginagawa na itong TNT, na yung kanila pong stars sinasamahan ng role players, guys. It's time na magkaroon din tayo ng katulad ni Kabuntin sa team na hindi kailangan ng star, di ba? Pansinin nyo guys, puro star na dyan, tinalo pa rin ng TNT, di po ba? Kasi nga po, nagkakahiyaan ng tumira, dahil parehas lahat star di po ba? So maganda talaga yung may consistent, kung sino yung sa play talagang gagawa, titira ng play, yun po, mas maigi po yung ganun Hindi po naging effective nung hindi po basta depensa ng gagawin. Pagka libre ka ng 3 point, hindi ka naman makakashoot, di ba? Si Holt ganun. So, dapat po talaga, may pagpaplano na pong gawin. Yung mga asset na magagamit for trades, for future, gawin na po, Yun lang yung sa palagay ko, guys, Okay, shoutout na po tayo. Ayan. Shoutout po tayo.
dito po tayo kay Sir Balbino Diala. Alam mo, idol, tama ka sinabi mo. Kaya nahina ang tuhod na ibang player na Hinebra, ayaw nilang palarin. Dapat paikutin na. Tama sinabi mo, idol, tinatago nila sa aparador. O, di po ba? So, yun po, yayanigin po natin, no? Sa pamamagitan po ng mga ganitong mga pag-uusap, no? Yung management, no? Na gawin, gayahin yung ginagawa ng TNT. Di po ba? Hindi yung kukuha ka ng kung saan saang star, tapos nasa aparador, nasa baon lahat. Armans Valeriano, no? Good day. Good day daw po. Salamat po, sir, no? Kay Sir Reynaldo Estrada. Kaya nga sabi ko, 8 or 6 na player bawat team para hindi itago sa escaparate naman to si Sir. Nako, mas bago ito ah. No? Niluma ni Sir yung aking baul at aparador. Ito, escaparate. Matindi. Ano pa po bang susunod yung ano dyan, no? Comment po kayo, guys, ha? Aparador din yun eh. Binago lang na word. Hindi, mga mas magandang sabihin, escaparate. Dito tayo kay Bon Ryan Cantor. Good morning, Doy. Dapat baguhin na ni CTC ang coaching style niya. Hindi po, tama lang po yun. Ang kailangan lang po talaga baguhin na yung lineup, guys. No? Magbawas na ng sobrang daming superstar na nakaano lang po, nakaganyan lang sa bench. No? Dilalamig lang po sila sa bench. No? I-trade na po yan sa mga sa mga asset, okay? Wag daw po si Malonzo. Kaso nga po inconsistent eh. Sorry no? Pero sa panahong i-score ka dapat ng malaki, umiscore ka, hindi yung ngayon, bukas hindi. Di po ganon. Kung si Ray Parks naman po yung kapalit, why not, guys? Why not? Okay? So baka magalit sa akin ng mga taga-barangay, no? Ano ko lang po yan komentaryo, no? Sa tingin ko lang, okay? Dikit and thumbs. Ay, salamat naman po kay Jose Dionisio Channel. Ginagamit namin dati yan eh, no? Yung dikit and thumbs up. Ano po yun? Ang tawag nito, like, di po ba? Nakalimutan ko na. Kasi sumasali din po ako sa mga ganyan dati, kaso na po, stand alone na po itong channel. Marami na pong kaya ganun po. Salamat po, no? Dito po tayo kay Rome Marshall. Good day po, idol. Ako po ay fanatic fans ng Hinebra since 1975 siguro, pero sadya po ako nagtataka, parang lahat ng mahusay na player ay tinitrade ng Jing, pero pagdating sa Jing ay nalulobat na hina. Yun na nga po, tignan niyo po ang bansag nila kay Rosario noon, di ba? Baldog. Or humina daw. Di po ba? Nasa mga comment section yan eh, ng kung saan eh. Pero yung pala ay injury. Di po ba? Yun po kasi nangyayari. Kasi nga po, puwersado sila sa team na pinanggalingan nila. Kumbaga, sila i-score doon dahil the rest is di kasing star eh, di po ba? Ngayon, pag dumating na po sa Hinebra yan, magkakahiyaan po talaga yan. Lalo na kuya, idol, mga ganon. Magkakahiyaan po yan. Di po ba? So, dapat po talaga, katulad nga ng, sa ibang team, po talaga sila, mix po talaga, no? Na main players and role players, di po ba? Yan po yung napansin ko dati. Pero yun naman na Hinebra dati, may Luxin ka o meron kang Lago. Di po ba? Tinalo nila Mobiline. Di ba? Mga role player din sila. Yung mga most of the players nila, di po ba? Okay naman. Kasi nga po, mas maganda pa mas masarap pa pong matalo pag ganun eh. Pero yung kung loaded ka ng superstar at natatalo ka pa rin, ang pangit po nun. Ang pangit panoorin. Promise. Di po ba? Mas mataas ang expectation sa'yo eh. Pero kung ganun ang mo, parang alam mo yun, mas maganda, tapos may kita mo yung mga player pag ipapasok mo buo yung loob. Tulad nila Sunday Salvacion dati, di po ba? Sila Mark Macapagal, di ba? Yung mga gigil maglaro, di po ba? Yun na yung ngayon eh, magandang ibalik. Okay, Ismael Lampong, yung Malonzo baka mapapayag pa si Reyes, di ba?
Match po guys eh. Di po ba? Match yan. Nako, hindi taga Bukid si Reyes. Parks naman ngayon. Dati si Mikey kapalit na Hanmisi. Hindi po. Kalokohan yun, no? Katangahan po yun. Ipapalit mo si Parks kay Hanmisi. Pwede. May kasama. Sama mo si Holt, no? Ang sama ako kay Holt, no? Paano naman po kasi inconsistent naman si Holt eh. Yes, nandun na po tayo magaling dumepensa, no? Pero ano nangyari sa serye? Talo pa rin naman, di ba? Kasi nga po walang consistent scorer. Nagkakahiyaan, no? Dapat po, all throughout the game, magaling ka dumepensa and at the same time, kung libre ka, dapat consistent mong natitira yan. Mala Bruce Bowen. Di po ba? Tignan si Bruce Bowen ng San Antonio Spurs, di po ba? Consistent yun. Talagang stopper yun, di ba? Tapos pag nalibre sa 3-point, pumapasok talaga. Ganun dapat po si Holt. Di po ba? Di yung naswertihan bukas, mamaya wala na. Ganun din yung shooting ni Malonzo, guys eh. Yung mga ganung klase ng offensive game, di po reliable yung ganun, guys. Ayan na po ang best example, talo. Tignan nyo, kabuntin. Oh, di ba consistent yan? Talagang birador sa 3-point shot yan, kahit hindi siya ganun ka-star. Ganyan dapat ang i-build, guys. Kasi confidence level po yan eh. Ito po, Rodante Salvador. Sir, wala sa coach ng 3 team man dyan. Si Longhair nakikial. Mahirap po yan, sir. Hello, Sir Doy. May lumabas na rin po si article si Snow. Paano ba yan regarding po kay Parks? Dady Guzman. Ito po, pinag-uusapan ko hindi dahil narinig ko kung kay kay Snow, narinig ko kung kani-kanino, no, nakigaya ako sa ibang channel. Nilabas ko po to kasi may nagtanong sa akin. At interesting kasi ako, guys, gusto ko rin to si Parks eh. No? Unang-una, lefty, di po ba? Tapos, yung skills, di ba? Kaya nga gusto ko siya dati makapasok sa Gilas eh. Pero di naman siya nakapasok. Di po ba? So, yun lang po. Kaya natatopic natin dito. Okay? So, yun lang po muna guys ang ating napag-usapan, no? At magkita-kita tayo, no, sa mga susunod na video content. Shoutout po, no? Dito lamang sa ating channel. At bago po yan, shoutout po kay Sir Malyari Mascareñas, kay Joseph Pineda, kay Ma'am Arlene Quillas at kanyang pamilya, no? Kay Sir Raining Asca Sr., ayan, kay Sir Carlito Protasio, at kay Wenceslao Hapon, okay, Andresito Alentason, nako, nandito pala si Sir. Sir Lawrence Correg, no? Sir Tolit Stalag, ayan. Ito si Joseph Pasagdan na maraming kwento, syempre, no? Dapat talaga marami kang baon pag nagbablog ka. Hindi daw po papayag si Juanito Lapus na si Malonzo. Payag na kayo, sir. Parks naman yan eh. No? Okay? So, yun lang man po muna guys, no? Vincent Taba na nagpupush na iboto ang Doy TV party list. Salamat sa iyo, ha, sir. So, yun lamang po guys at muli maraming salamat, no? At magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.